Ano nag-start? Ano yung ma-share? Ang nag-start ang business namin siguro mga 15 years ago. 94. 1994 ang business namin. Tapos, na-encounter mo namin na pigado, may sales kami na pigado. Sa lifetime ng pandemic ko, nagsirali kami. Pwede, tigaan, hindi ko pwede din kami kabalagyan. Nalukong ba kami po? Buka, tinulog ko lang. Tapos ang pandemic, nagbalik naman kami sa Cebu. Pero may time din ang negosyo at ngarang nakalugi ang dito ngarang mapabilang siya pero may napinta kong ng 30 ka mahal sa kanan eh maligya mo dogaleda lang sa among sinahili nakapasaka balik ang tiga tabilagin nga kaya presyo namin sa ladies para pag-estudyante 60, 50 namin sinahili kaya ang pag-estudyante kaya hindi naman naka-afford sa kanya hindi na price ang ano na ako na ano may question kayo. question Di ba naman nung nag-COVID sa una, ang kapamangkot is, ang mga challenges ko lang na agyan, paano na napuwasan, isang taano lang ang puwasan ng tunamon tapos nangita naman kami solusyon na makapangita kami kapital para makabalik kami sa amon na negosyo. Okay, good day. Kita lang sa mga tayo. Lugi kita sa Beya. Wala. Kita may gagawa. Lugi kami sa Pilakan. May last question, ano ma-advise nyo or tips nyo matag sa mga tao nga gusto nila mag-business parehas? Parehas din lang mga plan or kahit ano business? Kinanglan, hard working, kaya ikaw ma-over, kinanglan ikaw hindi ko pagsalit sa mga kabugi, tumagkabugi, tamon kay amon, kami lang tanawin mga buhay na kalimbo namin kami loko kami ang nalabulig lang sa amon ang nag-serve na ako ng negosyo nyo, kinangan kamugi ang hands-on nila pa. Pero naman salid sa mga kapulig hindi sila. Okay lang kung ang kapulig mo, hanis mo sa iyo. Wala man ang buti. Wala. Thank you again. So, ang first question pwede niyo ma-share about sa business kung saan nagsugod ang business? Ang business na daw sugod, tugay na ni 1997 pa ni. Dito ba natin ba sa Piak? Oo, dito siguro 1997. Hasta subong sila nakatuig, banta lang eh. Ang ganing. Sigaro man mo. Ano mga challenges yung nagyan paano yung napasan? Siyempre, challenges na mga kuhan kung wala customer, siyempre wala kuhan. Example, pag-lockdown, nakabulan na close. So, ay din sa ang na struggle. COVID din no? Oo, mabit ko nga tayo. Pagtapos, okay man. Kaya isa man lang ako, di. Ako man lang. Gamay ka na gusto lang ko. Bali mga suket na. Oo, gamay lang. So, bali ang last question naman na ano ang pwede nyo mga taga tips lang sa mga gusto maging Start your business. paano nilihandle? Pag start your business, hindi pa nanuhan mo ang mga kapital, ang mga lugar, ang mga
kumbaga mga gamit mo wala. Oo, kinamanan ni. Para madaan. Oo, may kapital ka dito buhay ka ng kapital, ano pamilikuan mo sa mga gamit mo. Kita ka sa gusto mo. Thank you, Ate. Atag sa mas. So, ang question naman is, pwede nyo ma-share ang about sa business nyo, saan ako manusugod, paano nasugod? Actually, ang mga business started na siya sa 19. Kung hindi ko ma-lipat siguro, mga 1980s. Kaya nagpa-uwi na akong tiya from Manila. Tapos, na-inspire lang siya sa because kami borders, kami lang. Hindi siya gusto nga magawa na. Mabakal pa Diri na lang. Oo. Kaya mo lang na siya. Nag-start nila. Oo. So, bali, may question kayo, ang about sa mga challenges bilang nagyan nyo, paano nyo na-overcome? Ati kadamo, kung challenges na. Mayroon nga tayo nga, sa una nga tiyempo namin pa, way back 1980s, kaya dito kamay, palang yan nagabakal. Isubong niya damo-damo ng mga tao, baligya. Damo ka competition. So, damo nakakompetition. Siyempre, nag-fluctuate nila nga, hindi subong namin, was okay man, subong din naman. Kaya mo na siyang negosyo, ang panggang negosyo, doon din, wala mabalan na, sige, kita mo sila. Anong gini mo? Para... wala lang kami ka-give up. Kahit dito may mga customer, man kami ang, for example, may nilaga, kami diri, tapos may beef steak, kami ang pinayang dinadayo sa mga, bali may bestseller nilang yan kami, ginaya sa mga neighbors namon. For example, namon nilaga kaya, ginayang mga kagakang prita, ng beef steak niya, kagang adobo. Tapos ang utan niya, kay di wala naman sa bakal man sila, although may mga tao nga nagatukaw, nga nagabadya. Pero doon hindi kita makuha sa mga iban, ni mga neighbors namon, labi na sa mga tumandok, dahil madirigi dyan bakal utan, tapos kaya pakano. Dirigi sa inyo pakal sa amin. So, ang last question is, may pwede ka mo katag tips or advice para ma-start sa business o ma-start business? Wala man isang formula kung paano. Kasi hindi ka lang magsigisigi lang, consistency siguro. Tapos siguro kung ganito siya ka, pero siya tigulang na siya sa una tapos hindi dapat nang give up na siya galing kay di mayara kay mga times na mapauway na siya Monday to baling ang amon di ang akwan niya is Monday to Friday hindi karami estudyante Saturday to Sunday di kuan limit nagit maniya kay di may data siya nga bala ko siya nga hindi na magluto for Saturday and Sunday pauway ginaya diyan mo na lisod di pati yaman di ko din namin nagtispis ko paano hindi lang wala matula ang baligyaan wala na yung gusto di wala pala kami ang kasiling mabintay na basta hindi ko siya matula sige lang stable lang hindi ko dyan consistent stable ang mulagit lang na thank you thank you man thank you thank you. So, first question naman pwede ka ka-share some short story about lang sa business kung saan sa mag-start. Ano ka na-start ba? Yeah. Ha? 2017. So, nga amo ni siyang business, naging pili. Wala na ba kaya? Kumbaga amo. Kaya sa budget. Lagi na video? Ay, ganit. So, ang next question naman. So, ano mga challenges kag problem sa nagyan nyo sa sininga business kag paano nyo nalang buwasan?
Kalau ka dati ang Naghina ang bakla na ito. dati ang mga tao. So, pwede ka din. 12 kilos. 12 kilos. Tapos ang amot mga time, nakaabot na lang sa 6 kilos. Itagahan mo namin na sa pag-bakulaw. So, Ayan mo na siya. so, ano ang giobra nyo nga para mabalik naman iwat sa dati nga magbalik naman nga mabakal? Sige lang, wala kami pinaguntat sa mga time na saan daw dumana sa video. Pero wala kami sila nga alawin natin yung ngayon, dati lang namin sa mga time. Dito, sige ako na ako sinasama. Doon na niya matamat ng balik sa dati. Oo. So, ano ang mga advice or tips nyo pa sa mga gusto wala mag-business pang muna man preparing or any business? Ano lang sila, kumbaga mag-try lang naman mag-try tapos hindi sila magsubo kung sa mga trials mag-abot. Kailangan strong sila balat. Tapos sigigit sila na mag-business. Mag-start sa business. Mula naman nga question that thank you, Beth. So dati abi ano ako med-rep, medical representative so nang supit with yung mga pharmacy, and then nakita ko that time especially during pandemic nga nag-boom with ba ng pharmacy kaya in demand ang mga meds, mga multivitamins, mga malabada. So that time daw kanami bala sang impact sang ano ba sang sales sa mga pharmacy. So that time nag-decide man ako nga mag-start ng pharmacy kay ito daw na love ko na bala ang mga medicines, etc. So that time nag-put up ako 2023 nag-put up ako sa pharmacy, and then kaluyan man ni God nag-okay man ang kaya business. So, ano, ikaw mo nga year na nag-start? 2023. Oh, 2 years pa lang man. So, sang tangga sugod ka mo business, mga challenges o mga problems na takol sila paano sila na Sa lugar nga niya ang challenges, there is, hindi mo nakadamo ang tao, abi. Tapos ang gapalapit ng diri sa man is do mga class B, class C na nga mga pumuluyo mo. So, ang last na question, anong ma-advise nyo or ma-atag tips sa mga people na gusto mag-start sa ilang business? Oo, so sa mga gusto man mag-start sa business, dapat gidaya ang dako ang imo nga reserve nga kapital. So if ever gid man maka-encounter ito sang problem, kaya ang negosyo ano man mo gusto kang may lugi, may ginansya man mo. Oo, may ups and downs man. So kung if ever gid man nga maka-encounter ka sa mga problema, may backup ikaw nga pang kapital man. Sige, that's all nga. Thank you. Thank you, ma'am. Pwede ka share sa story mo nga paano ka nag-start sa business ngayon? Okay. Amo na siya pili ko nga business kay mahilig ko mag-ukay. So that's why bisan paano do may knowledge ka sa ukay. So naging fallback ko siya. Since wala man masagod sa akon, kinahanglan ko magnegosyo. So okay na lang. Less trabaho pero may income ka. So, start ba? 2022 mga November. Pero nag-start ko open December na. So by this December, 3 years na. Ang second question is
ano mga challenges or mga problema mula sang samtang negosyo kung paano mo sila nasulbat? Well, ang usual sa ukay, ang ukay na problema is kung makakuha ka sa defective na bale, kaya hindi mo man siya makita mo. Pagbakal mo sa iya, nakapack na siya. So, yung baga pa risky, gid siya. So, ang risk ara gid siya all the time. Pero, diskartihan mo na lang siya kung paano mo siya mabaligya eh. O, either nga i-sale mo siya, labahan mo siya, nga maging presentable siya na mabaligya. Basta baligya mo siya astrato, basta himuon mo siya kwarta. Basta makwartahan lang siya. At least okay na, bisan mabawi mo lang ang imong kapital. Ang last question, ang ano mga advice mo sa mga or tips para sa mga gusto mag-start sa ilang business? Ay, tiyagaan mo gid mo nga business, tapos never start a business nga utangon mo. Kinanglan may ara ka gid nga initial capital. Kay kung ang business mo start mo siya sa utang, ang imo nga maginansya sina ibayad mo lang sa interest ang imo nga utang, so diin ka maka-profit. So tapos kung nag-business ka, ang imo nga income hindi mo pagamiton sa personal mo, i-rolling mo siya until nga makuha mo na tanan ang imo, amo pa lang na imo profit. So meaning kung nag-income ka subong, hindi ka anay magsagi ka gasto, kinanglan i-save mo pareho sa ako, may rental ako, babakal ka sa imo nga item, whatever is left, itaguon mo siya, itago mo siya tungod ibalik mo pa siya kumbaga i-return mang imo investment. So subong wala ka pa profit, ang imo nga ging invest kinanglan matipunan mo na siya. Once nga nakaano ka na, nakuha mo na ang imo ging capital, profit mo na na. Amo na siya ang akon nga panulok sa ano. Nga sa akon nabawi ko na ya. So profit na lang ako. Thank you. Good Kag never gid ako nag-utang sa Bombay. Kay balan mo dira malubog ka dira. Kay man ang imo nga kita sa interest lang kadto. So never ka gid mag-start sa business mo nga utangon mo. Unless otherwise nga kung mag-loan ka sa mga bangko, nga although malaki man ang iya nga profit, ang iya nga interest dira, pero ang pwede mo ya ang mode of payment mo pwede mo ya ma-adjust. So that's all ang tiyaga lang gid pag nagnegosyo ka, tiyagaan mo gid utihan mo, tun-an mo ang kung diin siya nubo, diin siya taas. Diin pareho sa akon, anong mabakal sa akon? Tops. So concentrated ko sa mga tops, sa shorts, sa palda, kung ano ang trendy. Dira ka kuha. Di ka magbakal sang katambak. Kaya kung kisa may bail ka nga babakal nga damo basura. So ang ginahimo ko, may nagabakal di sa ako nga pang trapo. Na-dispose ko as trapo. So wala kuya hapoy, wala kuya uya nga. Bisan gagmay lang nga imo profit, basta sige-sige. Amo lang na. Hindi ka mag-aim nga sa isa mo lang ka baligya dako ang imo nga profit, kay dali ka na matak-an ng tawo, hindi na siya magbalik. So kinanglan ng imo customer masatisfied mo nga barato lang niya ang imo nga kwan with quality. Ang ako nga gina-target is long term, hindi na iya nga maginansya kung dako lang subong. Kaya kung maamo nang imo nga site nga dakuon mo dahil imo nga profit, dili ka na mafal kay hindi ka na pagbalikan kat tao. So kinanglan tun-an mong imo customer, i-class mo sila. Mo lang na. Okay. So may mga question kami nga pwede kakambal na kung ano ang short story lang about sa business. Okay. Short story about business. Ang business, Kung paano siya nag-start. nag-start sa 2020. Akong bana, kauna nagasakay na sa barko. Sinagunta na sakay sa barko, kaya para naistoryahan na mo na manegosyo na lang kami. Tapos ang nakita na mo na negosyo, mas lami ang laundry shop. Kita na mo laundry shop, try na mo isa ka shop na laundry, tapos kami lang alin naghawak. Tapos na gano'n among laundry na
ano-ano kay siyempre wala kayo laundry sa una na time. Nagkuha kami tauan, dua kabilo. At least na nag-ano siya daw, nag-increase siya na yung mga guwa. Tapos nagtatlo hasta nag-apat among brand. O siya muna nataktak pa na wala na nagtakay. Nakafocus na kami sa laundry shop namin. So kumbaga kung sang gaano ka mo dapat sang negosyo ka ano ang mga challenges ang nga inyo na tas paano niyo sila na overcome? Namin ginawa siya ito nga mayang kami naman. Tapos ang mula na nakatugtog lang kami sa mga negosyo. Ikaw wala kami nasakay kami na lang. Kami diga palakasan sa mga negosyo sa una na time na kami lang. O kumbaga ang iban nga challenges nga na-experience yun sa laundry nga business? Ano klase ng experience? Like sa challenges budlay bala? Budlay another isang customer mo na mambal na ay nadulaan ko pala ma'am nga amo na budlay kasi siyempre pang tao mo gidang items na puli na kadto. Actually, hasta subong amo gila siya ang patakaran sa mga nagpa-laundry sa imo. Amo man lang na ang budlay sa laundry shop. Amo man lang, totally wala naman yung iba na napabudlay sa laundry. So, ang last na question naman is, ano ang advice or tips nga mahatag nyo sa iban nga, bala tao nga, magpatindog ba sila sa laundry nga, amo na bala naging successful, man di ba ang laundry nga ni? Pero sa kung ako lang, gusto ko na wala na kasi siyempre, karoon niya kung mapatindog sila, may kompetensya ko, di ba? Mas maayos din na wala Pero kung sa akon lang, na mas mayo ang laundry shop na negosyo. Kaya nga, kung magkaputo ka man, actually, ang items na mo, ma-dispose mo pa kung hindi ka na gusto. Tapos, ang mga items kung nagdinusunod mo sa laundry, hindi ka makanot. Eh, siyempre, hapon man lang nagkakanot. Tapos, ang mga maintenance mo sa laundry, siyempre, masatawa mo man. Pero kung maghambal ka nagpitinsya, gusto ko na wala ko kupitinsya pa. Kung lang, hindi man siya pwede kay siyempre, ang tao ka panita man negosyo, di ba? Mula nga. Mula na siya ta. Mula naman question to thank you din. Bali ang story sa business nga ni is masyado na tuig ko man siya na plan kay before ako mo online seller sa mga RTWs or biskala ng mga pwede baligya, then naisip ko bala ang wala diri sa amon sa sininga lugar. Actually kay ang gina-target ko lang nga place is diri lang sa lugar para hindi man hassle sa amon nga biyahe or sa amon nga adlaw-adlaw bala nga transpo pa or what. So nag-observe din ako kag ko gid kung ano ang wala diri kag kung ano ang permit na pangka sa tao. So ang nag-sink in sa mind ko is nabudlayan baligin ko as a personal bala ang nabudlay ako pero may pangitawon everyday na unlike sa mga mga store, mga Changi, mga Saysay store. So, ang bako budlay is mangita sa pamahaw. So, nagsingin man sa mind ko, what if milk tea? Kaya kung sa dali lang na place is, na area is wala pa sa milk tea or anything ng mga pamahaw. Actually, first yun na ang tanis mga burger. So, galing doon medyo nabudlayan ko. Then, ang ko is, ang bako matry na lang ko sa milk tea. Then, nag-research ako hasta nga may nakita ako sang package sang milk tea. So amo na nag-decide ko nga what if milk tea na lang gid. So amo na dayon nga amo na ang story sang nga nagpatindog kami sang milk tea. Syempre with my husband, with my partner, gintakal na naman niyo kung ano ang mas demand kag ang maayo ayhan na ipatinaw. So when is nag-start na? Nag-start na siya March 18.
Pero February pa lang nangita na ko area. Tapos amo naging storya kon tagiya hasta nga hindi kami dali-dali makapatindog kay syempre damo pa mga decisions mo pag damo pa nga mga bagay-bagay na gina-tackle before nga mag-start gid sang pagpatindog sa siningon. So na-establish siya March 18 gid. Managi kami nag-start. Last year na? Hindi, this 2025. Sinila nga year. Sa sinila nga year, March 18, 2025. Anong mga challenges ka problems ang na-encounter mo sa inyong business ka paano cover? Actually, ang first gate, kung paano mo itunga-tungawan ang expenses sa mga sales mo. Kay tungod, syempre, ang magpatindog ka business, damdam ko kita dapat especially ang plan kag kung paano mo siya maka-continue ba kag paano mo igoon ang mga expenses like may renta ka, may electric ka. So hindi mo man mapaktan ang mga customers kung mayara nga nubo ang imo sales. So hindi siya ma-cope up ang mga expenses, especially kung nagaulan. Hindi siya hindi amo nang pinaka number 1 yung problem is ang kung magulang ka syempre ang ginabaligya is milk tea is malamig. So paano pa naman magbakal kung tag-ulan to something mo na. So ang ko na lang ang muna pagid ang problem ko kung pero ang pinagid ka problem ko is first hindi ko siya mabalaan kung paano i-separate or paano i-ayuson gid ang sa accounting sa sales report ko pala kung paano siya itawag na idupang tunga-tungahon. Hindi ko kabalo mag-manage isang kwarta or isang sales kung paano ang proper na kung kung mayara ka pa bala na profit or lugi ka ba na or hindi. And then so only muna nag-research ko hasta nga dito ko na nabalaan kung paano siya i-manage ka, i-separate ka kung paano siya i-compute. Anong advice or tips ang mahatag mo sa mga tao na gusto mag-business like sa butihan or any business? Ang matag ko lang nga tips is kung nabala ka mo na magpatindog sa business, hindi ka mo first hindi ka mo danay desisyon nga kung may nagusto ka mo, gusto ko magpatindog na mapatindog ka gid agad-agad. Kundi isipon mo siya na iplanuhan mo, i-list mo ang mga advantage and disadvantages, tapos kung sino bala ang mga target mo, kag sa diin ka nga area mapatindog, kag kung bala nang kaya mo bala irisguhan syempre financially dapat, kag kung mangin business ka man gid is dapat risk taker ka, tapos handa ka sa tanan bala kay hindi tanan nga business is daw mayara nga may mga down na part. So dapat mag-plan ka, tapos i-check mo ang mga mag-plan ka sang customer target mo, kag sang area mo, para at least hindi ka man mabudlayan bala once na napatindog mo na business. Kag syempre dapat kagid ganado kagid perme sa imong business, kay syempre may times nagaabot nagakatamad ka or pero dapat may motivation ka, pag inspired ka gid sa pagpatindog sa mula ka business. So amo lang thank you na. Based on the interview, our group has concluded a comparative analysis of two entrepreneurs, the owner of Just Carinderia and the owner of Dreamy Milk Tea by Ella. Just Carinderia focuses on serving traditional, tasty, and affordable meals that appeal to the masses, while Dreamy Milk Tea by Ella specializes in offering milk tea and snacks that are also both tasty and affordable. The core nature of Just Carinderia lies in providing comfort food that is familiar to the community,
whereas Dreamy Milk Tea by Ella thrives on trendy, youthful drinks and snacks. In terms of challenges, Joe's Carinderia faced issues such as managing capital and competing with other affordable eateries, while Dreamy Milk Tea by Ella struggled with inconsistent sales, high rent, and lack of proper management accounting. Another challenge for Dreamy Milk Tea by Ella was the effect of unpredictable weather on their sales, which is less of an issue for a carinderia. To overcome this, Joe's Carinderia relied heavily on proper capital management, consistent hard work, and maintaining customer trust. On the other hand, Dreamy Milk Tea by Ella took a more strategic approach by researching financial management, conducting SWOT analysis, and identifying their target market. The owner of Dreamy Milk Tea also showed determination by being a risk-taker and staying motivated despite difficulties. Both entrepreneurs highlight the importance of perseverance, but they applied different strategies suited to their businesses. Ultimately, Joe's Carinderia leaned on consistency and tradition, while Dreamy Milk Tea by Ella depended on planning, innovation, and adaptation. In conclusion, entrepreneurship requires not only passion and hard work, but also the ability to adapt to challenges with the right strategies. The experiences of Joe's Carinderia, Dreamy Milk Tea by Ella, and the other businesses show that every business, whether traditional or modern, faces struggles such as financial management, competition, and inconsistent sales. Success depends on how entrepreneurs respond to these difficulties, whether through consistency and discipline, as shown by Joe's Carinderia, or through planning, research, and innovation as practiced by Dreamy Milk Tea by Ella. These cases prove that there is no single formula for success, but resilience, proper management, and determination are common traits that sustain business. Ultimately, entrepreneurship is about learning from setbacks, maximizing strengths, and finding creative ways to serve customers effectively.